Mahaba namang proseso yan eh. Hearings, several hearings, pinapatawag siya. Nung talagang hindi siya dumadalo, no? Tinreten siya with contempt. Diba? At hindi lang ito ginagawa kay Kibuloy, ginagawa din ito sa lahat. Alam ko. Parang pinapalabas niya, siya lang ang targeted dito eh. Ginagawa ito sa iba. Meron nga iba sa Senado eh. Diba? So, yung Sergeant at Arms, pag hindi ka humarap sa hearing, ipapasa sa Sergeant at Arms ng Senado yung para dalhin ka, para humarap. No? Yun yung after ng makasuhan ka ng contempt at issuehan ka ng warrant. Pero ngayon kasi, baka hindi lang ang Senate ang mag-issue ng warrant. Base sa contempt. Yung DOJ kasi, magsisimula na magsampa ng kaso eh. Similar do sa mga kaso niya sa US. No? Human trafficking sa mga kababaihan, human trafficking with force sa mga bata, at saka rape ng mga minors. No? Maliban pa sa money laundering. Seryoso ito. Itong krimen na ito. Talaga malalagay ka sa most wanted list. No? Mukhang gagawin din yon ng ating DOJ. No? DOJ. Kaya ito naman, mga kakampi niya sa Senado, ina-absuelto kaagad siya. Hearing lang eh. No? Kaya at least nagkaroon ng konting political sense si Senator JB Ejercito para isipin na, teka, mahatulan ako ng kasaysayan dito. Lalo na International Women's Month, no? Na kinakampihan ko itong potensyal o posibleng rapist, pedophile, at saka human trafficker. Imagine mo, kung mapatma siya ay makonvict, tapos dinepensahan mo siya, anong itsura mo? Lalo na yung mga babae na nagdidepensa. Ano magiging itsura nila? No? Baka lalong bumaba sa survey yung isa dyan.